Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nakita niyo po kung gaano kasarap at kaganda yung aking saging galing sa kabundukan. Binigay ni Atutoy, ni Ate Norma, no? Pumunta doon sa bahay ni Mami D. At naghatid ng saging, hinog sa puno. Makikita niyo naman, no? Napakagulang, oh. Napakanipis na ng balat ng mga kabayan. Pero hindi na talaga actually bigay, no? Para sa kanya bigay, no? Pero syempre binibigyan din po natin yan ng biyaya, no? Hindi naman yan binibenta sa atin. Kailang syempre ganoon, nagbibigay din tayo ng pambili ng bigas. So ayan, ang gagawin po natin ngayon mga kabayan habang tayo ay nagpapahinga, no? Ay magmaruya tayo. So magmaruya tayo mga kabayan, no? Tulungan tayo ni Cha dahil kagagaling lang natin sa doktor. Wala paano hiwa, Cha. Ganyan, no? Ganyan, no? So galing tayo sa doktor mga kabayan. At Diyos ko, naglakad lang ako ng konti po mga kabayan. Pagdating ko doon sa hospital, no, doon na talaga ako pumunta sa mga kabayan sa doktor na kung saan nakasanayan ko na, yung alam kong madali niya akong pagalingin, no, bukod sa magaling, mabait pa po mga kabayan. At pagdating ko nga po kanina, yung BP ko doon, nakapahinga na ako, nakarest na ako. Pagdating ko doon, 160 over 90 yung BP ko, diba? Kaya pala nakaramdam na naman ako kanina ng hilo kasi nga ang taas 160, kahit nga sabihin mo 140, 150, no, mataas yung mga kabayan. Kaya habang nakaupo doon, nakasandal ko ni Habi kasi nakaramdam na naman ako ng hilo. Yung pala, sabi ko mukhang tumaas naman yung dugo ko, iba naman yung pakiramdam ko. Hindi nga po ako nagkamali. 160 over 90 po talaga yung aking BP. So ganun pa man po mga kabayan, no, na-check up ako. Ang ginawa sa akin kanina, syempre check up, and then niresitahan ako ng another gamot na naman bukod doon sa 3 gamutan ko. Meron pang 2 na dadagdag. Yung isa para doon sa mga ugat ko, no, na mga ugat ko mga kabayan. Tapos yung isa ay sa pain, no, sa pain po mga kabayan. Tapos fasting ako kagabi, no. Hindi nga ako kumain mga kabayan, nag-fasting ako. Yung pala, na-overfasting naman ako mga kabayan. Hindi rin ako na laboratory kanina kasi na-overfasting. Kasi dapat, nag-fasting. Tama nga naman yung fasting ko kagabi. Alas 9, huli kong kain or 8:30. Light dinner ko po. Nagbanana nga lang po ako, tapos more water. Yun pong ginawa ko mga kabayan. Yun pala, overfasting, kasi dumating po ako doon kanina. Tanghali na kasi kung nagising kanina mga kabayan, hindi ako nakapunta ng 7 or 8 AM. Dapat po, no, ang oras na dumating ako kanina doon ay mga 12 na. So overfasting na, dapat mga 7 to 8 AM or kahit sabihin natin 9 AM, no. Pero babalik tayo bukas. Binigyan ako ng request para sa sa laboratory natin bukas. And then dapat i-admit ako, confine ako kanina mga kabayan. Sabi ko ni Doc, kung i-confine ako walang problema, no, para monitor at magkapahinga talaga ng ilang araw, 3 to 5 days straight pahinga, sabi ni doktora. Tapos sabi ko sige, magpa-confine ako. Then nagtanong sa akin si doktora kung mayroon akong PhilHealth, no. Ganyan siya eh.
kahit alam niyang may pangbayad ka, pagdating sa akin mga kabayan, parang manghinayang pa siya. So sabi niya, wala kang feel, sayang. Kasi dati sinasabihan na niya ako mga kabayan na feel health. Kasi yung mga cameraman, isa sa cameraman natin dyan din nako-confine. Tapos ako din, kaya hinanapan ako ng PhilHealth. Wala akong PhilHealth mga kabayan. Magbayad ako ng talaga, kung magkano yung bill ko. Walang tawag nito. Walang support. Hindi katulad may PhilHealth ka, makalibre kasi ibang makalibre kasi ibang, halimbawa, maoperahan ka. Tama ba to, Cha? Ganyan. Oo, napis lang. So, maoperahan ka, ma-hospital ka, maabit ka, may PhilHealth, may alalay, may support, kumbaga. Hindi 100% na yung mabayaran mo sa hospital ay shoulder galing sa bulsa mo, kumbaga ganun. Sabi niya, sige, kasi laboratory mo naman bukas. Ay, sabi ko, kaya ko pa naman, Dok, maglakad. Kaya ko pa naman, outpatient na lang. Sabi ni Doc, sige, outpatient na lang. Monitor pa din niya mga kabayan. Punta-punta pa rin ako doon. Kaya ko naman. Kung di mainam, kasi may nervous din ako mga kabayan pag nasa loob ng hospital. Nagtatakot ako. Tapos pag yung nakakaidip ako na para ako nagugulangtang. May ganun ako eh. Natatakot ako. At ayun, outpatient ako, balik ako bukas, magpa-laboratory, then ipabasa ko po yung result ng laboratory. And then yung bato ko po mga kabayan na maga. Sabi nga niya, talagang sabi niya, oo nga, ano nangyari? Tapos kinapa niya, dinidiin-diin niya, hindi naman masakit, kako. No, sabi niya, kasi ang kulani din, masakit din ang kulani eh. Di ba, pag nagkulani tayo dito, masasakit mga kabayan, or nagkulani tayo dito, masakit yung mga kabayan. Dito, pinindot niya, wala naman. Ayan no, wala naman. Pero, kumikirot. Kumikirot siya, pero dito yung kirot niya, sa ulo ko. Hindi mismo dito sa kung saan may namaga or may kulani na umumbok dyan. Sabi niya, may bukol nga. Sabi niya. So, ngayon, binigyan mo na ako ng gamot. No? Then, monitor niya. Then, mag-issue siya ng pag anong mangyari ay CT scan. Titinan po muna niya yung mga kabayan, i-monitor niya. Kaya, sana pray for me na yung itong umumbok sa likod, sa bato ko ay kulani lang or namaga lang na ugat na dahil sa stress, sa pagod, sa puyat, and everything. Lahat na doon na mga kabayan. Kasi ako kinabahan din ako. Siyempre, takot pa naman ako talaga mga kabayan sa opera. No? Takot talaga ako. Parang hindi pa ako ready po yung mga opera, yung mga malaking problema. Kasi nga, injik-injik lang. Mahina ang pain tolerance ko kasi mga kabayan. No? Ang dami ngang mga kaibigan ko, no, mga ka-close ko, mga kaibigan ko, mga barkado ko, sabihin, Lori, magpaayos ka ng mukha, Lori, magpaganda ka, Lori, magpaano ka, lahat-lahat na lang. Sasuggest sa akin, lahat-lahat lang, bakit ako daw hindi na ganyan, hindi ako nagpaano ng mukha, hindi ako nagpaano ng lahat, bakit hindi daw? Kasi takot ako, no? Natakot ko mga kabayan sa karayom. Yan ang number 1 kung bakit hindi ako nagpa-gana ng mukha ko, nagpa-opera, kung ano dapat kong ipa-opera. Kasi number 1 ang ibabaw sa akin, manervyos ako kapag sinasaksakan ako. No, ganyan. Kaya, sabi ko, wag lang masyadong malaking problema, yung mga maliliit lang, kaya ko yan. Kaya sabi naman ni Doc kanina, wag kang mag-aalala, sabi naman niya, wag kang kabado, manervyos, dahil nandyan naman siya. Kaya, ayan, malalaman natin bukas, ang daming laboratories, lahat, general check-up na siya mga kabayan. Nagpa-general na ako. Kasi last 2 years ata ako nagpa-general, last 2 years, o mga ganon, last 2 years, ang natatandaan ko. So, kailangan ko naman magpa-general check-up ulit. Dahil para ma-maintain natin. Dahil sobrang init ngayon mga kabayan, plus pagod pa.
Sabi niya, kaya mo ba magpahinga? Oh, may question mark pa. Na talagang pahinga talaga ha. Hindi pwedeng pahinga-pahinga lang na yung ano. Kasi katulad nung nakaraan, nag-emergency ako today. Kinabukasan, lumayas din ako. Pumunta doon sa bahay ni Naninid, sinilip ko kasi hindi din ako mapakali dito mga kabayan na nakahiga ako dyan. Ang dami ko rin iniisip. Hindi ko makatulog ng maayos. Iniisip ko yung bahay ni Naninid, karpentero, sinundo ko, hinatid ko. No, sinundo na naman ulit, hinatid na naman ulit. Yung ganun. Materialis, hands-on kasi ako mga kabayan, sanay ako. Hindi ako sanay yung ano-ano, iasa-asa o iutos sa ganito. Hands-on ako. Ganyan talaga ugali ko mga kabayan since then. Ganun talaga ako. Kaya may question mark yung ano ni doktora. Kaya mo 3 to 5 days? Pahinga? Sabi ko, opo. Kaya ko po yun. Pero bukas akit din ako ng bundok. May gamot naman. Dala-dala. Daming gamot. Ayan yung kit ko. Daming gamot mga kabayan. Diyos ko. Hindi ako kumain. Kaya ngayon, mag-merienda tayo ng maruya. Kasi ito yung mga ganitong klase na medyo, hindi masyadong as in overripe. Yung sakto lang siya. Baka masira. Kaya i-ano na lang natin. Maruya natin. Magmaruya si Cha. Dito kami gagawa mga kabayan kasi mainit doon. Mainit doon sa dirty kitchen. Dito makaupo ako. Sobrang init. Kanina, 37 degrees Celsius po mga kabayan. Super init. Sa loob ng sasakyan yun na naka-aircon. Lakas ng aircon. Tinodo ko na. How much more kung nasa mismong labas ka ng bahay mo o sasakyan mo. 40 plus na siguro, 42 o 44. Iwan ko kung ano ngayon, pinakamainit ngayon. Araw. Ang dami na balita ngayon mga kabayan, daming mga batang na-collapse. No? Sa iba't ibang balita ngayon. Yung anak ko nga walang pasok mga kabayan, samantalang aircon yung room nila. Walang pasok. Yung ibang school, half day. Depende sa lugar. Kasi may ibang lugar na hindi naman pare-parehas ang init mga kabayan. Depende sa lugar. No? Paano na doon sa mga lugar na parang desierto? Ano na mangyari? Kaya marami na mamatay. Heat stroke. Kaya, ingat-ingat talaga. Kahit nga mga alagang hayop natin parang... Yan. Salamat po pala mga kabayan sa sa mga dasal nyo sa akin, yung nagme-message, yung nangungumusta. Highly appreciated po. Talagang all out yung inyong pagmamahal sa akin. No? Appreciated. Thank you po talaga na hindi nyo lang ako makita o makita nyo na meron akong nararamdaman. Talaga nandyan po kayo. Sobra pa sa pamilya, no? Talaga nangungumusta. Pinipray ka. Pray nyo rin. Sana maging okay yung result ko bukas at itong ulo ko. Malalaman ko ni doktora kung ipasitis ka na ko mga kabayan. Ha? Oo, manhid at saka masakit. Yung bukol kasi ang inaalala din niya. Gusto ko may mga butingting, may mga binubutingting mga kabayan like ito pagluto-luto para at least malibang-libang yung ko, yung isip ko. Kasi madaling mapagod yung utak ko ngayon mga kabayan. Napakabilis mapagod, no? Tapos lalo na pag ma-stress ko mga kabayan, mablangko yung utak ko. Tapos mapagod, feeling ko parang mabiak siya, ganun. Kaya sabi ni Doc, normal lang yan, naramdaman mo. Kaya ingat. At mataas kasi ang presyon. Hindi normal yung palpitate ng puso ko. Sobrang bilis. 100 plus. Kaya 70, 80, 90, yun ata ang ko. Yun ata ang
Normal. Basta sabi ni Doc, hindi normal yung tibok ng puso ko. Napakabilis daw. Kasi nga, siyempre, mataas yung dugo. Kaya delikado. Kaya pala, pag hirap kong huminga, no? Apura yung paghinga ko. Kasi ang taas ng dugo ko. Mahilig kasi ako nito mga kabayan. Ang ginawa ko, sabi ko ni Cha, less sugar siya kasi matamis na tong saging. Mag-less sugar siya. Kunting-kunti lang. Ang tamis nito mga kabayan. Sarap. Ayan gulang na gulang as in. Sarap. Kainin ko na. Dami. Puro saging, kunti lang. Para dumikit lang sa dikit-dikit. So ayan, check ko pala mga kabayan yung laboratory ko. Creatinine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So creatinine. Tapos yung glycemo or hemoglobin. Ayan. Tapos yung glucose. Ano tong ban? BUN. Tapos uric acid. Tapos SGPT. ALP. Hindi ko na alam to. Tapos yung ano ba to? Yung lipid profile. Hindi ko rin alam. Hindi ko kabisado yan. So yan po mga kabayan. No, yung ititest sa akin laboratory bukas. So salamat talaga no na mayroon akong magaling na doktora na super bait sa akin. Minsan nga kahit marami kami magpa-check up, halimbawa 5 kami magpa-check up mga kabayan, isang check up lang ang pabayaran niya. Ganyan sa sa akin. Kabait. Then yung mga gamot ko nadagdagan, ayan, at lagi ako may baon ng pang BP. So yung mga gamot ko, ang dami-dami ko ng gamot mga kabayan. Sana hindi rin ako mag-maintenance kasi parang ayaw ko rin mag-maintenance, parang ganun. No. Pero kung ano yung sabi ng doktor, wala kang choice, wala kang magagawa. Basta ang gagawin na lang din natin yung mga remedies like more water at pagkain. Kailangan alala na sa pagkain kung ano-ano. Pwede, lahat ng masama pwede naman. Basta lang, alalay, kumbaga. Huwag din too much. No? Huwag too much. Kunti-kunti lang. Hindi naman pwedeng pagbawalan ka talaga lahat, no? Tikman mo, kunti lang. Huwag lang yung sobra. No? Kasi halos naman pagkain natin ngayon, lahat-lahat ay may bawal. Kailang, paano na? Wala ka nang kakainin kung lahat na lang sundin mo, kung lahat na lang bawal sa'yo. Ano na kakainin mo? Wala na. Diba? So, sa lahat po, mga kabayan, no, baka magtaka kayo, wala tayong mga uploads, wala tayong mga videos, wala tayong mga vlogs. Ay, ibig sabihin po, nagpahinga muna tayo, rest. No? Kung ako nga lang mga kabayan, ayoko mag-rest kasi mas sanay ako sa field. Kasi yung nasa bahay ako, sa loob ng bahay ako. No? Dito sa loob ng bahay parang mahirap. Parang nagtrabaho ka, magiging workaholic ka sa trabaho mo kapag sanay ka na nasa labas lagi. Kasi iniisip mo, umaga, routine mo, trabaho mo, papasok ka ng opisina, no? Papasok ka sa trabaho mo. Pag nagkasakit ka, parang lalo kang ma-stress kasi nga iniisip mo yung trabaho mo. No, pag sanay ka sa trabaho.
napakahirap na magstay ka sa bahay na sanay ka sa trabaho mga kabayan, ay parang napakaiksi ng isip mo pag nandito ka sa ng bahay. Kailangan wala tayong choice kasi kailangan mas lalong iiksi yung buhay natin kapag yung pilitin natin na mag-akyat baba sa kabundukan na mayroon tayong naramdaman. Nabuti sana kung ano lang yan. Nung simpleng naramdaman lang, syempre, pwede ka nang kitilan ng buhay kapag nagkataon na nagkamali ka mga kabayan. Napakahirap yun. Diba? Napakahirap yun. Kaya, sabi ko, kakayanin ko mag-rest ng ilang araw o kahit sabi mo isang linggo mga kabayan. Pero mag-live na lang siguro ako. Pero pagpasensyahan po muna. Siyempre, manood pa rin po kayo sa akin mga kabayan. No? Pagpasensyahan muna na hindi tayo tulong sa iba ngayon. Yung bahay ni Nanay Neds, bahala na kung paano yung bahay ni Nanay Neds mo mga kabayan na ma-monitor natin kasi ongoing naman until now continuous yung bahay ni Nanay Neds. Nag-iwan na ako ng mga materials doon. Sabi ko kung mayroon pang kulang, pakitawag lang sa akin, itawag ko lang sa hardware through GCash yung payment ay okay na. No, at least tamang-tama din pag okay na ako mga kabayan, pagbalik ko doon tapos na, and then titingnan natin, we will see kung ano pang dapat gawin doon sa bahay ni Nanay Needs. So ganyan na po mga kabayan, mag-live tayo, update muna tayo sa health, kung anong nangyayari, and then huwag niyo pong kalimutan syempre pag-pray niyo po ako, ha. Ganun natin haluin yung ating maruya. So punta na tayo dito sa aming dirty kitchen na fresh. O, nakita nyo naman po mga kabayan, wala na yung palay dyan, no? O, baka nagtaka kayo, may net yung likuran ko mga kabayan. Nilagyan ko ng net yan kasi insekto. No, huwag ka magalit, nagsilos na naman siya. Huwag na magalit nakakarga ka naman na. Oh. Ay, bad ka naman. Huwag na magalit. Huwag na magalit. Siloso. Masyado kang gusto mo ikaw lang binubuhat, yung kuya mo di nabuhatin. Nagagalit sa mga kabayan kasi binuhat din ni Loris yung isa. Gusto niya ito, kiispi masyado. Napakasiloso. Gusto siya lahat attention mga kabayan. Oh, tinan mo. Naghawak na siya. Ako na humawak sa kanya pero galit pa rin siya. So ayan, kaya dito makalanghap ako ng fresh air. Akala mo na sa bundok ka rin na ang likuran mo ay ganito, puro palayan. Yun nga lang mga kabayan, pag oras na ng palay mga kabayan, ay putaktihin ka rin ng iba't ibang klaseng insekto. May insektong mabango, may insektong mabantot, may insektong di mo mawari na super baho talaga. Anong pangalan no na insekto mga kabayan? Oo, na mabaho, no? Pero mayroon naman siyang cover dyan mga kabayan, kaya may net tayo, may mosquito. So ayan, niluluto na sinasalang ni Nietzsche mga kabayan yung ating maruya. Oh, merinda mo yan, Kon? Hindi Okay. Ginanon mo sa chan niya ate, ganun siya, pero ganun pa rin siya. Kala mo, ginanon mo na nga siya. No, tingnan mo. Diba? Galit nga siya. Gusto lang siya yung anuhin. Bango-bango yun, naligo sila O tingnan mo, wala nang makita si Moshe. Kuya. Kailangan gupitan na naman siya. Kasi dito, summer na naman. Kasi pag nasubra mga kabayan, okay lang dati naka-aircon sila, ngayon so naka-electric fan na lang. Magkakaroon sila ng rashes, ganun. Kaya last time, ang laki ng ginastos dito kasi nagkaroon ng rashes. Ito hindi naman, ito lang siya. Sana ito. Si Mosmos lang. Laking kaliyan Sanay. Ito kasi laking kalito eh. Ay, galit siya Binuhat ka na nga. Anong gusto mo? Papansin. Parang nakasanayan niya konti. Wala naman siya. Wala naman. Pag nauna siyang pinansin tapos ilapit mo yung kuya niya. Nagalit siya. Ako lang.
Speaking of pain tolerance po mga kabayan, natawa nga ako eh. Kasi noon mga kabayan, nung trangkaso ako noon, no? Halos kami lahat mga kabayan na trangkaso kami. Tapos pumunta nga kami doon kay Dr. Chan, doktor ko, no? Ay ininjikan ako mga kabayan. Naghalo na, masama na yung pakiramdam ko, tapos nakakita pa ako ng karayom, tapos nakaramdam pa ako ng sakit. Ininjikan ako mga kabayan, chika-chika kami doon, sabi ni doktora. Ay, buti may nag-aalaga, inaalaga niya yung auntie niyo, ganyan siya, hala, chika-chika siya, auntie mo, ganyan. And then, nung ininjikan ako mga kabayan, nung ininjikan na ako, Diyos ko, lupay-pay talaga ako mga kabayan, babagsak ako doon sa inuupuan ko. Samantala nung una na nagchikahan pa kami ni doktora, sabi niya, wow, swerte talaga. May nag-alaga sa auntie nyo, ganyan-ganyan. Diyos ko, nung hinimatay na ako mga kabayan. Sabi, ay! Tulungan nyo yung uncle nyo. Kasi natumban ako sa upuan. Sabi ko, nung pabagsak na yung pawalan ako ng malay, sabi ko, auntie yung kanina Tapos ngayon, naging uncle na pati si doktora na taranta sa akin mga kabayan. Ay, wheelchair! Dalhin nyo na sa sa iyan. Tapos pati yung mga nurses niya talagang sinigawan niya. Bilisan mo naman dyan, sabi niya. Imbes auntie mga kabayan, na-nervous din si doktora sa akin. Imbes auntie ang itawag niya, imbes sabihin niya na, tulungan nyo yung auntie nyo, hawakan nyo. Diyos ko, na uncle. Natawa talaga ko kay doktora. Sabi ko, ano ba yan si doktora? Pati ako nung nahimasmasan ako mga kabayan, natawa ako mag-isa doon sa ER. Ko, ayos yun si doktora. Kanina nag-anti-anti ang tawag sa akin. Tapos nung hinimatay na ako, biglang angkol-angkol na. Natawa ko ni doktora talaga. Naalala ko lang ngayon. Kaya mababa talaga. Dati nga yung inji ko mga kabayan, kaya nilalagyan ako dito ng minsan nagre-request ako. Pag maraming tinutusok sa akin, pag marami akong gamot, ayaw ko yung isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. Halos lahat na meron ka ng galamay, dami ng tinutusok. Ang nire-request ko, yung lagyan lang ako ng pangswero, no? Tapos doon mo na lang lahat ipadaan yung mga mga gamot. No, kaya lang minsan pag nandito mga kabayan, like ito mga kabayan, no, tsaka ito, parang talaga yan, masakit talaga yan, maramdaman mo talaga, masakit talaga. Mababa nga yung pain tolerance ko, kaya hinihimatay ako. Buti lang nung nakaraan emergency, ay siguro hindi ko rin masyadong ramdaman yung tusok, kasi nga, in pain ako, no? Hindi ko masyadong naramdaman, pero at least nalabanan ko yung injection mga kabayan, no? Diyos ko, ang dami kong karanasan dyan mga kabayan pagdating sa mga ma-confine ka, mag-inject ka, ang dami kong karanasan sa injection. Ewan ko ba, napakalit na karayo mga kabayan, pero takot ako. Sa bagay, hindi lang naman ako may takot dyan. Marami ding iba na takot sa injection mga kabayan. So ngayon, ay habang wala pa tayong bawal, no, ay kain muna kanina nga. Sabi ko, pasok tayo sa SM, kain muna tayo. Pero chicken lang naman din kinain ko. Hindi naman din ako kumain ng mga kung ano-ano kasi baka mamaya magpa-laboratory nga ako. Tapos mamaya ay lalong hindi maganda yung result ng ating laboratory. Kaya alalay din sa pagkain. So ayan, may naluto na. Pahingin akong baso, be. So may naluto na. Merienda tayo. Ayan. Ay, ito yung gusto ko. Pag nandito ko sa bahay mga kabayan, paborito ko talaga ito isuot. Kasi yung tela niya malamig, tapos hayahay, no? Then, malambot yung tela. Gustong-gusto ko kaya lagi ko itong sinusuot. No, hindi ko alam kung saan ko ito nakuha na kahon mga kabayan. Then, may partner tayo na buko. So, itong buko mga kabayan, binili po natin ito doon sa kapitbahay ni Nanay Niz na nagtitinda. Laki tresado nito. Sarap. Very nice. Masarap to sa kape sa umaga bukas. Kain po tayo. Nakalimutan ka mga kabayan. Kain po tayo. Alam kong ako
alam niyo po mga kabayan, kabisado niyo na mahilig talaga ako sa saging. At marami ding mahilig sa saging ang ating mga viewers, kaya kung wala tayong high blood, baka makaubos ako nito ng 5 pirasong ganyang kalalaki or more pa. Kailangan control tayo para magiging maganda yung resulta ng ating laboratory bukas. Okay na? So ayan po mga kabayan, maraming salamat po. Please, manood pa rin po kayo sa mga updates ko. At pasensya po muna, kailangan ko po muna magpahinga ng ilang araw. No, sundin ko muna yung advice ni doktora. Baka pagbalik ko doon, pag hindi ko sundin din ako gamutin, lalong kawawa ako. Kaya manood pa rin sa aking mga updates. No, at pag okay na tayo, back to normal tayo sa pagbablog mga kabayan. Kaya maraming salamat at kayo din po, mag-ingat, tayong lahat mag-ingat sa heat stroke ngayon dahil napakainit mga kabayan. Maraming salamat and we love you. God bless us all. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.